Welcome to my vlog mga Mima. At ngayon magde-dessert ulit tayo. Ang gagawin natin ngayon ay buko pandan. Dati ginawa ko na to, na-vlog ko na rin siya. At ngayon ay tatlo ang gagawin natin. Ayan ang mga main ingredients ko. Ayan. Hindi ko na iisa-isahin. At yan, pinakita ko naman sa inyo lahat na. At ngayon, start na tayo. First, ang ating gulaman. Yan. Hiniwa-hiwa ko na lahat sila. Prepare ko na talaga kasi mahirap mag-edit. Ayan. Gulaman. Tapos, ito yung sago. Ayan. Piling ko tumigas na siya. Kasi, dapat pala, hinuli ko siyang gawin. Kaya, ayan. Medyo tumigas siya. Pero, maano naman siya. Magagawa naman ng paraan. Ayan. Diba? Ang tigas. Pag hinalo-halo naman siya, siguro maghihiwa-hiwalay na. Katulad nito. Ayan. Although may buo-buo pa rin, pero mawala na rin yan maya-maya. And then, sunod natin itong buko. Ayan. Kasi hindi siya matatawag na buko pandan kapag walang buko. Ayan. Mekos-mekos natin yan mga Mima. Mahilig kasi ako gumawa ng dessert mga Mima. At ayan ngayon ang ating nestle cream. Wala akong mga Mima, wala akong mga sukat-sukat na ingredients. Tinitaste ko lang siya sa aking panlasa kung okay na or hindi. Ganyan talaga ako magluto kasi hindi naman ako professional na nagluluto. Luto-lutoan lang ba? Kasi type naman din nila ng mga kumakain, nasasarapan naman sila at masaya na ako doon na kahit na walang mga measurement ay nagugustuhan din naman nila. At ayan ngayon, medyo nadudurog na yung ating sago. Yan, di ba? Dagdag natin tong condense. Yan. Dito sa aming bahay talagang pag-dessert ang pag-uusapan. Kahit na hindi ako magaling magluto ng dessert, love it naman nila. Gusto naman nila. Hindi ko alam kung bakit at siguro tinatamad lang silang gumawa. Kaya ako ang inuutosan nila kahit na ganito-ganito lang ang trabaho ko. Pero worth it naman kasi nararamdaman ko naman gusto nila. At simot naman siguro mga 2 or 3 days. Wala na, ubos na. Midnight snack din namin kasi dito sa bahay. Yan, habang nanonood ng probinsyano. Probinsyano. Batang Quiapo na pala ngayon. Ayan. Mix lang natin siya. Ayan. Medyo nadudurog na yung sago natin. Alam nyo, ang nagpapatiki kasi dyan ay sago. Kita nyo naman, sobrang tiki ng ating buko pandan. Yung sago kasi niya ang nagpatikin. Dapat pala konti lang sago ang nilagay ko. Yan. Kita nyo naman punong-puno. Kulang pa yan. Hindi pa natin pala nailagay ang ating cheese. Kaya ilagay na natin. Yan. Kaya minsan mahirap din mag-day off nauutusan ako magluto-luto dito sa bahay. Tinatamad na rin kasi akong gumala. Halos lahat dito sa puntahan dito sa Macau na pasyalan ko na rin kaya nakakatamad. Tsaka hindi kami sabay-sabay ng day off na mga kasama ko sa bahay. Kaya yun, solo ko lang dito sa bahay. Ayan na yung may cheese natin. Oops, natapon pa. At ngayon, ito naman ay gagawin natin para sa leche flan. Yan. Magbati tayo ng bati talaga, di ba? Magbati tayo ng itlog. Yan. 14 eggs ang ginamit ko dyan na itlog para marami akong magawa.
iset aside natin tong ano niya, egg yolk, kasi may gagawin ako dyan sa egg yolk. Gagawin natin siyang bread. At ito na nga ang ating 14 eggs. Yan. Ngayon, magpakulo tayo ng white sugar para sa caramel niya. Yan. Maglagay tayo ng 1/3 na sugar and then 1/4 na tubig. Yan. Pakuluan lang natin siya, tapos pag nag-iba na yung kulay niya, ay okay na siya. Pag naging parang golden brown na siya, ayan. Kailangan lang talagang halo-haluin. Wait lang natin siya na mag golden brown. Ayan, kumukulo na. Ayan. O, diba? Golden brown na siya. Tapos ilalagay natin siya sa molder. Diba? Siguro pwede na to. At ayan mga mi, nailagay ko na yung mga syrup nga pala sa molder. Hindi ko na nabidyohan kasi mabilis siyang tumigas. Kailangan kasi ma-coat yun sa buong molder. At ito na yung ating egg. I-mix na natin siya. Ayan. Pasensya na kayo mga mi, maano yung boses ko kasi medyo sinisipon-sipon at ubo ako ngayon. Ayan. I-mix-mix lang natin tong mga itlog. Tapos lagyan natin siya ng calamansi juice ng 1 teaspoon. 1 teaspoon lang. Ayan, mix natin siya ulit. Ayan. Pasensya na kayo sa boses ko. Sobrang sakit ang lalamunan ko kasi. At ngayon, isalutan natin ang Nestle cream ulit. Ayan. Habang nilalagay, kailangan i-mix para mahalo agad. Tapos, ang sunod niyan ay condense. Yan. Mix-mix lang ulit. Ayan. Yan lang ang ating mga ingredients sa paggawa ng leche flan. At ngayon, sa tingin ko okay na siya. Sasalain natin siya ng 2 times para makuha natin yung mga buo-buo na galing sa itlog. Salain muna natin bago natin siya ilagay sa molder at i-steam na natin siya. Ayan, ganda diba? Ganda naman texture niya. At ngayon, ito na, sinalin ko na siya sa molder para balutin ng aluminum foil. Ayan. Ang nagawa ko nga pala ay 5 piraso, 3 maliit at 2 malaki. Balutin na natin siya ng aluminum foil para ma-steam na natin siya ng 1 hour. Ayan. Diba, simple lang ang paggawa ng homemade leche flan. Ito ay pangkain lang dito sa aming bahay. Yan, pang dessert lang namin yan. At ngayon ay charan! Mekos. At ngayon, tingnan natin kung okay na. Na-steam na natin siya ng 1 hour, mga mima. Ngayon, ito na siya ngayon. Cut na lang tayo kasi medyo mahaba na ang ating vlog. Okay na siya. Tusukay pa natin ng tinidor. Tingnan natin kung didikit o hindi. Ayan. Sa tingin ko, okay na talaga siya kasi hindi na siya dumikit. May pang dessert na kami. Kaya kami mga nagtatabaan dito sa boarding eh. Mahilig kami mag-dessert. Matatamis pa. Itong isa kaya tingnan natin kung okay na rin siya. I think okay naman kasi sabay-sabay naman na sila. Diba? Alangan naman maluto yung isa tapos yung dalawa hindi. Ayan. Try. Okay na rin. Okay yan.
Ayan, nilagyan ko na rin pala ng cornstarch yan. 1/3 lang din. Ayan, siguro okay na siya at ilagay na natin siya sa oven. At ayan nga, nasa oven na siya at hindi ko na naman na-videohan ang paglagay natin sa molder niya. Ayan, look. Ayan, parang ang sarap niya pag nilagyan pa siya ng syrup sa ibabaw. Ayan na siya. Ayan, kanina masyado siyang maalsa. Pag lumamig pala, ninipis siya. Kanina sobrang laki niya eh. At ito na ang ating finished product ng leche flan. Yummy! Yummy, yummy! Tara, let's eat. Tikman natin yan mamaya pag nandito na sila.